Ping! Isang tunog lang iyon mula sa kanyang cellphone, pero para kay Araceli Reyes, tunog iyon ng isang bombang sumasabog. Isang mensahe. Mula sa landlady niya. Ara, last warning. Kung di ka makakabayad bukas, kailangan mo nang umalis. May iba ng upa. Napahigpit ang kapit ni Ara sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bahagyang umumbok. Naramdaman niya ang pagtiim ng kanyang mga panga. Hindi niya kailangang basahin ulit ang mensahe. Ang mga salitang kailangan mo nang umalis ay parang nagbabagang bakal na tumatak sa isipan niya. Palayasin. Sa loob ng 28 taon niya sa mundo, ito ang salitang pinakakinatatakutan niya. Ang mawalan ng kontrol. Ang umasa sa iba. Kaya nga siya nagpakapagod, bumibiyahe mula umaga hanggang hating gabi, tinitiis ang init ng Maynila, ang mga aroganting pasahero, at ang pagod na kumakain sa kanyang sistema. Para patunayan sa sarili at sa lahat na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero heto siya ngayon, isang mensahe lang ang layo mula sa pagbagsak. Ping! Isa pang tunog. Isang bagong booking. Agad niyang tinapik ang screen. Pick up sa isang lumang gusali sa Quiapo. Drop off sa isang 5-star hotel sa Makati. Malaking kita. Ito na ang sagot. Kailangan niya ito. Hindi ako magpapatalo, bulong niya sa sarili, isang panatang paulit-ulit niyang sinasabi kapag pakiramdam niya ay malapit na siyang sumuko. Pinaharurot niya ang kanyang luma pero maaasahang kotse, sinusuong ang siksikang trapiko ng Quiapo na para bang hinahabol siya ng demonyo. Pagdating niya sa address, isang lalaki na ang naghihintay sa labas. Mukha itong balisa, may hawak na isang malaki at puting-puting kahon na inaalagaan niyang parang sanggol. Nang makita siya, agad itong sumenyas. Ma'am, pasensya na, nagmamadali po ako, sabi ng lalaki pagkasakay niya sa backseat. May malumanay itong boses, pero bakas ang pag-aalala. Pakibilisan na lang po. May hinahabol akong kliyente sa The Peninsula. Okay, sir. Gagawin ko ang makakaya ko, sagot ni Ara, medyo naiinis sa tono nitong nag-uutos. Sino ba namang hindi nagmamadali sa Maynila? Inilagay niya ang kanyang tasa ng kape, ang pangatlo niya para sa araw na iyon, sa co-folder at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Habang bumibiyahe, pasulyap-sulyap si Ara sa rearview mirror. Nakatitig lang ang lalaki sa hawak niyang kahon, para bang buhay niya ang nakasalalay doon. Napailing na lang si Ara. Ano kaya ang laman yon? Alahas? Pera? Nasa kahabaan na sila ng Ayala Avenue nang mangyari ang lahat. Mula sa kung saan, isang askal na paggalagala ang biglang tumawid sa kalsada. Sa isang iglap, napapreno ng todo si Ara. Umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong na kumakain sa semento. Ang kanyang katawan ay humampas sa seatbelt. At ang kanyang kape lumipad. Sa slow motion, nakita ni Ara ang paglipad ng tasa mula sa co-folder, ang pagbuhos ng mainit at itim na likido sa ere, at ang perpektong pagbagsak nito sa puting-puting kahon na hawak ng kanyang pasahero. Diyos ko, sigaw ng lalaki. Napatigil ang mundo ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod. Ang dating walang bahid na puting kahon ay mayroon ng malaking mansa ng kape sa gitna, at ang kulay itim na likido ay tumatagos papasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, puno ng hindi makapaniwalang takot. Ano nang ginawa mo? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Agad na bumalik ang diwa ni Ara. Depensa. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Sir, sorry po, pero may asong biglang tumawid. Anong gusto niyong gawin ko, sagasaan ko? Pero yung tuksedo. Mabilis na binuksan ng lalaki ang kahon. At doon, sa ibabaw ng isang mamahaling tela na kulay itim, may isang malawak na basang mansa. Ang amoy ng kape ay pumuno sa loob ng kotse. Sir, lalabhan lang yan. Hindi mo naiintindihan, halos pasigaw na sabi ng lalaki. Itinuro niya ang tuksedo. Gawa ito sa kamay. Gagamitin to ng isang napaka-importanteng kliyente para sa kasal niya ngayon na. Sira na to. Sira na ang buhay ko. Napalunok si Ara. Ngayon niya lang napansin ang lalaki. Hindi ito mukhang mayaman. Simple lang ang suot nitong polo shirt at pantalon.
Pero ang paraan ng pagtingin niya sa sirang damit ay parang isang pintor na nakatingin sa kanyang nasirang obra maestra. Magkano ba yan? Babayaran ko, sabi ni Ara, kahit alam niyang kulang pa ang laman ng wallet niya pambayad sa upa. Mapait na tumawa ang lalaki. Babayaran mo. Alam mo ba kung magkano to? 10 beses na kinikita mo sa isang buwan. Ito ang pinakamahalagang gawa ng patahian namin. Nag-init ang ulo ni Ara. Sino siya para husgahan ang kinikita niya? Aba, sir. Aksidente ang nangyari. Hindi ko to ginusto. Bumaba ang lalaki ng kotse, hawak ang kahon. Sumunod si Ara. Nagtitinginan na ang mga tao sa kanila sa gitna ng abalang kalsada. Aksidente. Ang kapabayaan mo ang sisira sa negosyo ng pamilya ko. Kung hindi ka nag-uutos na bilisan, di sana hindi tayo nagmamadali, ganti ni Ara. Huminto ang lalaki at tinitigan siya. May pagod at desperasyon sa mga mata nito. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ako pwedeng humarap sa kliyente ng ganito. Natahimik si Ara. Kahit gaano siya kainis, nakita niya ang purong pag-aalala sa mukha nito. Bigla siyang nakonsensya. Sige, sabi niya sa wakas, bumubuntong hininga. Ito. Driver's license ko. Dinukot niya ang kanyang A mula sa wallet. Iwan ko sa'yo bilang panigurado. Hanapin natin ang solusyon to, pero kailangan ko nang umalis, marami pa akong biyahe. Kinuha ng lalaki ang A, tinitigan ito. Araceli Reyes. Binasa niya ang pangalan niya. Ako si Gabriel De Leon. Tumango lang si Ara, ayaw nang pahabain pa ang usapan. Bumalik siya sa kotse, iniwan si Gabriel na nakatayo sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang sirang pangarap sa loob ng isang nabasang kahon. Habang papalayo, naramdaman ni Ara ang bigat sa kanyang dibdib. Isang problema na naman. Isang utang na naman. Gabi na nang makauwi si Ara sa kanyang maliit na apartment. Pagod na pagod, humiga siya sa kama nang hindi man lang nagbibihis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang kalimutan ang mukha ni Gabriel, ang mansa ng kape, at higit sa lahat, ang mensahe ng kanyang landlady. Nang malapit na siyang makatulog, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nagdadalawang isip kung sasagutin pero pinindot niya pa rin. Hello, sagot niya, inaantok. Narinig niya ang isang pamilyar na boses sa kabilang linya, pero iba na ang tono nito. Basag. Puno ng panik. Miss Reyes? Si Gabriel to. Napaupo si Ara. Miss, pagpapatuloy nito, nanginginig ang boses. Yung kliyente kinasuhan niya ako. Kailangan mong tumestigo. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang hawak niya ang cellphone. Nasa marangyang lobby siya ng The Peninsula, Manila, ngunit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang basurahan, siya ang pinakamaliit at pinakamaruming piraso ng basura. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng hotel ay hindi sapat para pawiin ang namumuong pawis sa kanyang noo. Sa kanyang harapan, si A. Velasco, ang kliyenteng mag-iisang dekada na nilang pinagsisilbihan, ay nakatayo na parang isang hari na handang magpatao ng parusa. Kinasuhan. Paanong kinasuhan? Bulong ni Gabriel sa cellphone. Ang boses niya ay halos hindi lumalabas. Nandito ako sa lobby. Ipinaliwanag ko na aksidente, pero ayaw niyang makinig, sagot niya sa narinig niyang tanong mula kay Araceli sa kabilang linya. Sinabi niyang sisirain niya ang pangalan ng patahian namin. Miss Reyes, kasalanan ko to, pero kailangan ko ng tulong mo. Naramdaman niya ang isang matinding hiya. Siya, si Gabriel De Leon, na laging maingat at masunurin, ngayon ay nagmamakaawa sa isang babaeng ilang oras pa lang niyang nakikilala, isang babaeng siya pa ang sinigawan kanina. Pero wala na siyang ibang maisip. Ang mukha ng kanyang ina, si Doña Elvira, ang naglalaro sa kanyang isipan, ang mukha ng pagkadismaya kapag nalaman nitong ang pinaghirapan ng kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon ay masisira dahil lang sa isang mansa ng kape. Saan yang lobby? Tanong ng boses sa kabilang linya. Diretsahan. Walang pag-aalinlangan. The Peninsula sa Ayala. Give me 15 minutes, sabi nito at ibinaba ang tawag. Naiwan si Gabriel na nakatitig sa kanyang cellphone. 15 minutes? Ano ang magagawa nito sa loob ng 15 minuto?
Hinarap niyang muli si A. Velasco, na ngayon ay kausap na ang manager ng hotel, itinuturo siya na parang isang kriminal. Hindi katanggap-tanggap ito, dinig niyang sabi ni A. Velasco. Ang Patahian de Leon, kilala sa kalidad. Tapos ito ang dadalhin sa akin sa araw ng kasal ko. Isang basahan. Sir, humihingi po ako ng tawad, sabi ni Gabriel, yumuyuko. Kung bibigyan niyo lang po ako ng ilang oras. Oras? Ang kasal ko ay sa loob ng 2 oras. Sa tingin mo ba may mahahanap akong tuksedo na ganito kabilis? Ang tiwala ko, sinira ninyo. Pakiramdam ni Gabriel ay lalamunin siya ng sahig na gawa sa marmol. Tama si Velasco. Ang tiwala ang pundasyon ng kanilang negosyo. At ngayon, nawasak iyon. Sakto sa sandaling iyon, isang babae ang mabilis na pumasok sa lobby. Nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, medyo magulo ang buhok, pero ang mga mata ay matalim at determinado. Si Araceli Reyes. Dire-diretso itong lumapit sa kanila, hindi man lang natinag sa karangyaan ng paligid. Velasco, ako po si Araceli Reyes, sabi niya, ang boses ay kalmado pero matatag. Ako po ang driver. Aksidente po ang nangyari. Tiningnan siya ni Velasco mula ulo hanggang paa. At ano ang pakialam ko sa'yo? Ang kausap ko ay ang mananahi na sumira sa araw ko. Hindi natakot si Ara. Humarap siya sa lalaki. Sir, under the law, it was an accident. Kung magsasampa po kayo ng kaso, kailangan niyo pong patunayan na may gross negligence. Biglang preno po iyon para iwasan ang isang aso. Kung hindi ko po ginawa, baka mas malala pa ang nangyari sa amin at sa sasakyan ko. Covered po ng GSIDS insurance ko ang anumang bodily injury, pero ang property damage, na tulad nito ay iba pong usapan. Handa po akong tumestigo. Natigilan si Gabriel. Ang mga salitang ilaw, gross negligence, insurance, ay lumabas sa bibig ni Ara na parabang natural lang sa kanya. Tiningnan niya ang babae. Hindi ito ang babaeng pagalit na nakasagutan niya kanina. Ito ay isang taong alam ang sinasabi, matalino at higit sa lahat, hindi takot. Maging si Velasco ay bahagyang natamimi. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko po, sir, ay aksidente po ito, pag-ulit ni Ara. Nakakalungkot. Nakakainis, sigurado. Pero hindi po ito sapat na basehan para sirain ang isang negosyong dekada nang naglilingkod sa inyo. Alam ko pong galit kayo, pero isipin niyo po, sa lahat ng taon na customer kayo ng Patahian de Leon, ngayon lang po sila nagkamali, di ba? At hindi pa nga po nila kasalanan. May punto si Ara. At ang puntong iyon, na sinabi ng may kumpiyansa, ay tila nagpabago sa hangin sa lobby. Ang manager ng hotel, na kanina inakasimangot, ay tumango-tango na. Si Velasco, kahit galit pa rin, ay nawala ng sasabihin. Sa huli, umiling na lang si Velasco. Wala na akong panahon para dito. Hanapan niyo ako ng solusyon, sigaw niya kay Gabriel bago tumalikod at nagmart sa paalis. Naiwan silang dalawa ni Ara sa gitna ng lobby. Huminga ng malalim si Gabriel, ang tensyon ay unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Salamat, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Tumingin siya kay Ara. Salamat talaga. Tumingin lang sa kanya si Ara. Wala pa tayong nasosolve. Kailangan pa rin niya ng tuksedo. Tiningnan niya ang relos. May 1 oras at kalahati pa tayo. Pero saan tayo hahanap, tanong ni Gabriel, nawawala na naman ng pag-asa. Iyon ang hindi ko alam, aminado si Ara. Pero ang alam ko, kailangan nating kumilos. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang mag-search. May mga high-end na men's shop sa Greenbelt. Tara na. Sa sumunod na oras, naging anino ni Gabriel si Ara. Habang siya ay tumatawag sa mga datihang supplier at kakilala, si Ara naman ang nagmamaneho, sinusuong ang trapiko na parabang isang bihasang mangingisda na binabagtas ang isang mabagyong dagat. Sa bawat paghinto, sa bawat pagkabigo, nandoon si Ara, tahimik pero hindi umaalis. Sa isang tindahan ng tela sa Divisoria, kung saan sila napadpad sa paghahanap ng kaparehong materyales, pinanood ni Gabriel si Ara habang ito ay nakasandal sa kotse, naghihintay. Napailing si Ara. Hindi ko akalain na ang pagiging mananahi, ganito kakomplikado, sabi nito, may halong pang-aasar. Akala ko tahi-tahi lang.
Sa unang pagkakataon sa buong araw, umiti si Gabriel. Hindi lang yan basta tahi. Lumapit siya, kumuha ng 2 rolyo ng tela. Ito, hawakan mo. Inabot niya kay Ara ang isang tela na makinis at magaan. Italian wool yan. Malamig sa katawan, maganda ang bagsak. Tapos, inabot niya ang isa pa, na medyo magaspang. Ito, local blend. Mas matibay, pero mas mainit. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata at hinaplos ang 2 tela. Nakita ni Gabriel ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pang-aasar, naging seryoso. May pagkakaiba nga, aminado ito. Lahat ng bagay may kwento, sabi ni Gabriel, naramdaman ang pag-aalab ng kanyang passion. Ang bawat sinulid, ang bawat tupi, ang bawat hiwa, lahat yan may dahilan. Hindi lang yan damit. Sining yan. Tinitigan siya ni Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang isang bagay sa mga mata nito bukod sa inis at determinasyon. Paghanga. Isang maliit na ningning ng paghanga. Sa huli, nakahanap sila ng isang ready-to-wear na tuksedo sa isang maliit na botike na pag-aari ng kaibigan ng ama ni Gabriel. Hindi ito kasing ganda ng gawa niya, pero ito na ang pinakamagandang solusyon. Naibigay nila ito kay Enrique Velasco ilang minuto bago ang kasal. Hindi ito masaya, pero hindi na rin ito galit. Problema, nalutas. Gabi na nang ihatid ni Ara si Gabriel pabalik sa Quiapo. Pareho silang pagod at gutom. Kain muna tayo, biglang sabi ni Ara, at itinigil ang kotse sa tapat ng isang maliit na karinderya. Ha? Huwag na, nakakahiya naman. Libre ko, putol ni Ara. Part 2 ng utang ko sayo. Sa loob ng karinderya, habang kumakain sila ng mainit na sinigang, nagsimula silang magkwentuhan. Nalaman ni Gabriel na si Ara lang mag-isa ang bumubuhay sa sarili simula ng magkolehiyo. Palipat-lipat ng trabaho hanggang sa nakita niya ang kalayaan sa pagiging isang driver. Walang amo, sarili niya ang oras niya. Gusto ko yung pakiramdam na ako ang maihawak sa manibela ng buhay ko, sabi nito. Naikukwento naman ni Gabriel ang tungkol sa kanilang patahian, kung paano ito sinimulan ng kanyang lolo, ipinasa sa kanyang ama at ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Hindi ko pinili to, pag-amin niya. Pero ito ang pamilya ko. Ito ang buhay ko. Habang nagmamaneho sila papunta sa bahay ni Gabriel, isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pasulyap-sulyap si Gabriel kay Ara. Nakapokus ito sa daan, ang mga kamay ay mahigpit sa manibela, ang mukha ay sinisinagan ng mga ilaw mula sa mga poste. Nakita niya ang lakas sa panga nito, ang talino sa mga mata nito, at ang pagod sa ilalim nito. Hindi na siya ang babaeng sumira sa tuksedo niya. Isa na siyang tao. Isang taong komplikado at nakakabilib. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel nang hindi niya namamalayan. Dito na, sabi niya nang makarating sila sa tapat ng kanilang lumang bahay, kung saan nasa ibaba ang patahian. Okay, sabi ni Ara. So, paano? Driver mo ako for 1 week, di ba? Para mabayaran ko yung nasira ko. Hindi na kailangan. Kailangan, giit ni Ara. Ayoko nang may utang na loob. Bumuntong hininga si Gabriel. CJ. Nang bababa na sana siya, bumukas ang malaking pinto ng kanilang bahay. Mula roon, lumabas ang kanyang ina, si Doña Elvira de Leon, na nakasuot ng kanyang pang-araw-araw na bestida, ang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang mukha ay seryoso gaya ng dati. Agad na nawala ang ngiti sa mga labi ni Gabriel. Tumayo siya ng tuwid. Ang gaan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng pamilyar na kaba. Huminto si Doña Elvira sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Gabriel patungo sa kotse, at sa babaeng nasa loob nito. Tinitigan niya si Ara mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Lumingon siya kay Gabriel, at sa mahinahon ngunit may bigat na boses, nagtanong, sino ang babaeng iyan, anak? Ang tanong ni Doña Elvira ay hindi pasigaw. Hindi rin ito pagalit. Malumanay ito, halos mahinahon, pero para kay Araceli Reyes, ang bawat salita ay parang matulis na yelo na tumusok sa kanyang tainga. Sino ang babaeng iyan, anak? Naramdaman ni Ara ang pag-igting ng hangin. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa kilos ni Gabriel.
Ang lalaking kanina lang ay komportable at nakangiti sa karinderya ay biglang naging isang soldadong humaharap sa kanyang general. Tumuwid ito ng tayo at ang ngiti sa mga labi ay naglaho. Mula sa loob ng kotse, tinitigan ni Ara ang babaeng nakatayo sa may pinto. Nakapusod ang buhok nito na walang ni isang hibla na wala sa lugar. Ang suot nitong bestida ay simple pero halatang mamahalin. Pero hindi ang ayos nito ang nakakuha ng pansin ni Ara, kundi ang mga mata nito. Malamig. Mapanuri. Ang uri ng mga matang kayang-kayang sukatin ang pagkatao mo sa isang tingin lang. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ara na hindi siya pumasa sa pagsusulit. Bago pa man makasagot si Gabriel, itinulak ni Ara ang pinto ng kotse at bumaba. Kung haharapin niya ang isang bagyo, mas gugustuhin niyang gawin iyon ng nakatayo, hindi nakaupo at nagtatago sa loob ng isang sasakyan. Magandang gabi po, bati ni Ara, sinisikap na gawing matatag ang kanyang boses. Ako po si Araceli Reyes. Ara na lang po. Lumapit si Gabriel sa pagitan nilang dalawa, halatang sinusubukang maging tulay. Ma, si Ara po. Siya yung tumulong sa akin kanina sa problema sa kliyente. Hindi ngumiti si Doña Elvira. Ang mga mata nito ay nanatili sa mukha ni Ara. Ang driver. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa salitang i-driver ay parang isang maruming salita. Pumasok ka muna, Ija. Huwag kang mahiya. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang utos. Sumunod si Ara papasok sa bahay. Amoy ng lumang kahoy at floor wax ang sumalubong sa kanya. Ang mga muebles ay antigo pero alagang-alaga. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang makinang pantahi na dipadyak, tila isang bantayog ng nakaraan. Umupo ka, sabi ni Doña Elvira, itinuturo ang isang silyang gawa sa nara. Kukuha lang ako ng maiinom. Nang maiwan silang dalawa ni Gabriel, bumulong ito. Pagpasensyahan mo na ang nanay ko. Ganyan lang talaga siya. Okay lang, sagot ni Ara, kahit hindi naman talaga. Bumalik si Doña Elvira na may dalang isang bandehado ng juice. Inilapag niya ito sa mesa at umupo sa tapat ni Ara. Inilagay ang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. So, ikaw pala si Araceli. Taga saan ka, Ija? Tanong nito. Dito lang po sa Quezon City, sa isang apartment po, sagot ni Ara. Mag-isa ka lang? Opo. Tumango si Doña Elvira. Driver ka, sabi ni Gabriel. Magandang trabaho yan para sa isang lalaki. Naramdaman ni Ara ang isang maliit na pag-init sa kanyang pisngi. Kaya naman po ng babae, maam. Siyempre. Ang mga babae ngayon, lahat na lang kaya nang gawin, sabi ni Doña Elvira, at may kung anong pait sa kanyang boses. Ang isang babae, ang dapat inaatupag ay ang pag-aalaga ng pamilya, ang pagbuo ng isang tahanan. Hindi ang pagbibilad sa araw at pakikipagsagutan sa kalsada. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Gustong sumagot ni Ara, gustong sabihin na ang pagmamaneho ang bumubuhay sa kanya, na iyon ang paraan niya para hindi umasa sa iba. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ma, saway ni Gabriel. Iba na ang panahon ngayon. Si Ara ang nagligtas sa sitwasyon kanina. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas malaki ang problema natin. Tumingin si Doña Elvira sa kanyang anak. Hindi ito sumigaw. Isang malamig na tingin lang ang ipinukol nito, pero sapat na iyon para manahimik si Gabriel. Ibinalik nito ang tingin kay Ara. Uminom ka na, Ija. Baka nauuhaw ka na sa biyahe. Tumayo na si Ara. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Salamat po, pero kailangan ko na pong umalis. Maaga pa po ang biyahe ko bukas. Hindi na siya pinigilan ni Doña Elvira. Hinatid siya ni Gabriel palabas. Ara, sorry talaga, sabi ni Gabriel nang makarating sila sa gate. Wala iyon, sabi ni Ara, kahit halatang halata sa mukha niya na meron. Nanay mo iyon, naiintindihan ko. Pinaandar niya ang kotse at umalis nang hindi na lumilingon. Habang nasa daan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga mata ni Doña Elvira. Mga matang mapanghusga. Mga matang nagsasabing hindi siya karapat-dapat. Kinabukasan, habang naghihintay ng booking si Ara sa isang coffee shop, may lumapit sa kanyang isang delivery rider. May dala itong isang paper bag. Ma'am Araceli Reyes? Ako nga.
Pinabibigay po. Nagtatakang kinuha ni Ara ang paper bag sa loob, may isang lunchbox. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang bagong lutong adobo, kanin, at isang nilagang itlog. May isang maliit na note na nakadikit sa takip. Para sa pinakamagaling na driver at abogada na kilala ko. Sorry ulit para kagabi. Hindi napigilan ni Ara ang isang maliit na ngiti. Ang inis na naramdaman niya kagabi ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mainit. Isang bagay na hindi niya madalas maramdaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe. Salamat sa baon. Pero may bayad to, ibabawas ko sa 1 linggong libreng sakay mo. Ang sagot ni Gabriel ay mabilis. CJ, sunduin mo ako mamayang 6:00. May bibilhin lang sa Taytay. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa ganoong routine. Sa umaga, si Ara ay isang ordinaryong driver. Sa hapon, nagiging personal driver siya ni Gabriel. Sa bawat biyahe, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Nalaman ni Ara ang pangarap ni Gabriel na palakihin ang kanilang patahian, na magkaroon ng sariling brand. Nalaman naman ni Gabriel ang takot ni Ara na umasa sa iba. Isang gabi, habang pauwi sila mula sa Taytay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa gitna sila ng C5 nang biglang umusok ang makina ng kotse ni Ara at namatay. Naman, sigaw ni Ara, hinahampas ang manibela. Kung kailan malakas ang ulan, saka kapabibigay. Anong problema? Tanong ni Gabriel. Hindi ko alam. Ayaw nang mag-start. Sinubukan niyang muli pero wala. Tanging isang gumagaralgal na tunog lang ang narinig niya. Tawag ako ng tulong, sabi ni Ara, pero alam niyang walang darating agad sa ganoong kalakas na ulan. Teka, tingnan ko, sabi ni Gabriel. Ha? Marunong ka? Konting kaalaman. Bago pa man siya makapagreklamo, bumaba na ng kotse si Gabriel, suot lang ang manipis niyang polo. Binuksan niya ang hood ng kotse at sumilong doon. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya ng ulan. Pinanood siya ni Ara mula sa loob, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang halo ng inis sa sitwasyon at pag-aalala para sa lalaking nasa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Gabriel, tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Overheat. At mukhang may problema sa baterya. Kailangan nating magpalamig muna. Sakto namang may nakita silang isang waiting shed na walang tao, mga ilang metro ang layo. Doon muna tayo, sabi ni Gabriel. Tumakbo sila sa gitna ng malakas na ulan. Pagdating nila sa waiting shed, pareho na silang basang-basa at nanginginig sa ginaw. Umupo si Ara sa sementadong upuan, niyakap ang sarili. Sorry, sabi ni Gabriel. Dahil sa akin, nandito ka. Kasalanan ng kotse ko, hindi mo, sabi ni Ara, nakatingin sa buhos ng ulan. Ang ingay ng mga patak sa yero ng bubong ay ang tanging maririnig. Napansin ni Gabriel ang panginginig ni Ara. Walang imik, hinubad niya ang kanyang basang-basang polo jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Ara. Ano nang ginagawa mo? Basa rin yan, sabi ni Ara, nagulat. Mas mabuti na iyan kaysa wala, sagot ni Gabriel, nakatayo sa tabi niya, suot na lang ang kanyang puting sando. Natahimik si Ara. Naramdaman niya ang bigat at konting init mula sa jacket ni Gabriel. Amoy ulan at amoy. Gabriel. Tumingala siya para magpasalamat. At doon nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nawala ang lahat. Ang ingay ng mga sasakyan, ang ginaw, ang problema sa kotse. Ang tanging nakita ni Ara ay ang mga mata ni Gabriel. Hindi na ito ang mga matang balisa na una niyang nakita. Hindi rin ito ang mga matang takot sa ina. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng sinseridad. Ng pag-aalala. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang klase ng kaba na iba sa nararamdaman niya kapag kinakapos siya sa pera. Ito ay isang kilig. Isang init na gumapang mula sa kanyang dibdib pataas sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan, hindi niya namamalayan, ay bahagya siyang napasandal palapit dito. Nang biglang, ring! Ring! Ang tunog ng cellphone ni Gabriel ang bumasag sa mahika. Tila sila nagising sa isang panaginip. Agad na umiwas ng tingin si Ara. Dinukot ni Gabriel ang kanyang cellphone mula sa bulsa.
Hello, sagot niya. Narinig ni Ara ang isang boses ng babae mula sa kabilang linya. Matamis. Malambing. Gabo, si Sofia ito. Napakunot ang noo ni Ara. Gabo? Sabi ng mommy mo, sabay daw tayong mag-dinner bukas. Gabo, si Sofia ito. Ang boses sa kabilang linya ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Gabriel, ito ay lason. Bawat pantig ay nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na pilit niyang tinatakasan, ang mga inaasahan ng kanyang ina, ang mga problema ng kanilang negosyo, at ang katotohanang hindi siya ganap na malaya. Agad siyang lumayo ng kaunti kay Ara, na para bang ang tawag na iyon ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang init na naramdaman niya sa kanilang mga titigan kanina ay biglang nilamon ng lamig ng ulan. Sofia, kumusta? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, kahit ang totoo'y gusto na niyang ibaba ang tawag. Pasensya na, nasa daan ako, medyo maingay. Narinig ko nga, umuulan ba? Ingat ka, sabi ni Sofia. Tumawag lang ako kasi sabi ni Tita Elvira, baka pwede tayong mag-dinner bukas. May mahalaga daw siyang gustong pag-usapan nating tatlo. Napapikit si Gabriel. Alam na alam niya kung ano ang mahalagang pag-usapan na iyon. Ang kanyang ina. Ang mga plano nito para sa kanya. Mga planong hindi siya kasama sa pagbuo. Sige. Tingnan ko ang schedule ko, pagsisinungaling niya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang lambot sa mga mata nito kanina ay nawala, napalitan ng pamilyar na pader ng pagiging suplada. Umiwas ito ng tingin at niyakap ang sarili, mas mahigpit na hinihila ang basang jacket na ibinigay niya. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding pagkakasala. Okay, sige, Gabo. Aasahan kita, ha? Bae, sabi ni Sofia bago ibaba ang tawag. Katahimikan. Mas malakas pa sa buhos ng ulan. So, Gabo pala, basag ni Ara sa katahimikan. Hindi ito tanong, kundi isang statement. May halong sarkasmo. Palayaw lang iyon ng pamilya ko, mahinang sagot ni Gabriel. Si Sofia anak siya ng kaibigan ni Mama. Mukhang close kayo, sabi ni Ara, nakatingin pa rin sa malayo. Hindi na sumagot si Gabriel. Anong sasabihin niya? Na si Sofia ang babaeng ipinipilit sa kanya ng kanyang ina. Na si Sofia ang ki-perpektong manugang ki sa paningin ni Doña Elvira, maganda, mayaman, galing sa mabuting pamilya, at higit sa lahat, tradisyonal. Na sa tuwing humingiti si Sofia sa kanya, ang nakikita niya lang ay ang anino ng mga obligasyon at ekspektasyon. Kinagabihan, pagka-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina sa sala. Naghihintay. Saan ka galing, Gabriel? Bakit basang-basa ka? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasiraan po kami ng kotse, managhintay na tumila ang ulan. Ang mga mata ni Doña Elvira ay naningkit. Kasama mo na naman ang driver na iyon? Bumuntong hininga si Gabriel. Pagod na siya sa pakikipagtalo. Ma, may pangalan po siya. Si Ara. Hindi mahalaga ang pangalan niya, sabi ni Doña Elvira, tumatayo. Ang mahalaga, Gabriel, ay ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ng patahian. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay bumaba, naging maseryoso. Alam mo bang malapit na tayong singilin ng bangko? Ang utang na iniwan ng ama mo, lumalaki na ang interes. Hindi ko na kaya itong mag-isa, anak. Ito na. Ang baraha na laging inilalabas ng kanyang ina sa tuwing gusto nitong makuha ang gusto niya. Ang utang. Ang responsibilidad. Ang pagkakasala. Kinausap ko na si Sofia at ang pamilya niya. Handa silang tumulong sa atin pagpapatuloy ni Doña Elvira. Pero syempre, may kondisyon. Gusto nilang maging bahagi ng pamilya. Naiintindihan mo ba, Gabriel? Naiintindihan niya. Aayusin ng pamilya ni Sofia ang kanilang problema sa pera, at bilang kapalit, kailangan niyang pakasalan si Sofia. Isang transaksyon. Hindi isang relasyon. Bukas, magdi-dinner tayo. Maging magalang ka, Gabriel. Maging matalino ka. Para ito sa atin, sabi ng kanyang ina bago siya iwanan sa sala. Kinabukasan, sa hapagkainan ng isang mamahaling restaurant, umupo si Gabriel sa pagitan ng dalawang babae. Sa kanyang kanan, ang kanyang ina, si Doña Elvira, na ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata.
Sa kanyang kaliwa, si Sofia, na perpekto sa suot nitong pulang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang ngiti ay kasing perpekto ng isang modelo sa magasin. Si Sofia ang lahat ng hindi katulad ni Ara. Mahinhin. Malambing magsalita. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa stock market, sa mga bagong negosyo, sa mga plano para palawakin ang patahian. Si Gabriel ay tumatango lang, sumasagot kapag tinatanong, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang luma at nasira ang kotse. Sa ilalim ng ulan. Sa isang babaeng nakasuot ng t-shirt at maong, na ang tanging yaman ay ang kanyang tapang. At naisip ko, Gabriel, sabi ni Sofia, na pumukao sa kanyang pag-iisip. Pwede nating i-rebrand ang Patahian de Leon. Gawin nating mas modern. Pwede tayong mag-supply sa mga malalaking department store. Magandang ideya yan, Sofia, puri ni Doña Elvira, sinisipa ang paa ni Gabriel sa ilalim ng mesa. Maganda nga, pilit na sabi ni Gabriel. Habang nag-uusap sila, nag-vibrate ang cellphone ni Gabriel sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Ara. Tiki na. Daanan kita 8. Okay na yung kotse. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinabahan. Ayaw niyang makita ni Ara na kasama niya si Sofia at ang kanyang ina. Ayaw niyang magpaliwanag. Excuse me, sabi niya at tumayo para sagutin ang mensahe sa banyo. Huwag na muna ngayon. May inaasikaso lang ako. Text kita. Pagbalik niya sa mesa, nakangiti si Sofia. Yes the way, Gabo, sabi nito, na parang isang kaswal na komento. Nakita ko kanina yung driver mo, si Ara, di ba? May kasama siyang lalaki sa kotse niya. Mukhang masaya sila, tawa ng tawa. Naramdaman ni Gabriel ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Isang maliit na kurot. Selos. Alam niyang wala siyang karapatan. Alam niyang trabaho lang ni Ara ang magsakay ng pasahero. Pero hindi niya mapigilan. Baka pasahero lang yon, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Siguro nga, sabi ni Sofia, at uminom ng wine, isang matamis na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng hapunan, iginiit ni Doña Elvira na ihatid ni Gabriel si Sofia. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, sinubukan ni Sofia na hawakan ang braso niya. Magalang na umiwas si Gabriel. May problema ba, Gabo? Tanong ni Sofia, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Kanina ka patahimik. Wala. Pagod lang siguro. Dahil ba yan sa driver mo? Tanong nito, diretsahan. Natigilan si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan, sabi ni Sofia. At kung paano mo siya tinitingnan. Mag-ingat ka sa mga ganyang babae, Gabriel. Ang tingin nila sa mga lalaking tulad mo ay tiket para sa magandang buhay. Nag-init ang ulo ni Gabriel. Hindi mo siya kilala. Hindi na kailangan, sabi ni Sofia, tumatawa ng mahina. Lahat sila, pare-pareho lang. Gusto sanang sumagot ni Gabriel, pero alam niyang wala itong patutunguhan. Hinatid niya si Sofia sa bahay nito sa isang tahimik at tensyonadong biyahe. Nang pauwi na siya, naisip niyang dumaan sa karinderya kung saan sila kumain ni Ara. Umaasa siyang makikita niya ito roon, o baka ang kotse nito. Pero wala. Naisip niyang tawagan ito, pero ano ang sasabihin niya? Nagpasya siyang umuwi na lang. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa kabilang kalye. Nakapatay ang ilaw. Sa loob, nakita niya ang isang anino. Si Ara. Naghihintay. Kasabay nito, isang kotse ang huminto sa likod niya. Bumaba si Sofia mula rito. Gabo. Naiwan mo ang cellphone mo sa kotse ko, sabi nito, iwinawagayway ang cellphone niya. Salamat, sabi ni Gabriel, kinukuha ang telepono. Sa mga sandaling iyon, sinadyaman o hindi, natapilok si Sofia. Para maiwasan ang pagbagsak, napayakap ito ng mahigpit kay Gabriel. Isang yakap. Isang sandali lang. Pero alam ni Gabriel, sa pag-angat ng kanyang tingin, na nakita ito ng mga matang nagmamasid mula sa kadiliman ng kotseng nasa kabilang kalye. Nakita ito ni Ara. At sa isang iglap, umilaw ang preno ng kotse ni Ara, at mabilis itong umalis, nilamon ng dilim ng gabi.
Ang tunog ng pag-alis ng kanyang gulong sa kalsada ay kasing ingay ng sigaw sa loob ng dibdib ni Araceli Reyes. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa pagkakahawak sa manibela, ang mga buko ng daliri ay namumuti. Ang nakita niya, ang yakap na iyon sa ilalim ng ilaw ng post, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang pelikula. Si Gabriel. Si Sofia. Magkayakap. Manloloko, bulong niya sa sarili, ang pait ay gumuguhit sa kanyang lalamunan. Lahat sila pare-pareho. Nag-drive siya ng walang patutunguhan, ang mga ilaw ng Maynila ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Bakit siya nasasaktan? Hindi naman sila. Wala namang sila. Isang linggo pa lang silang magkakilala. Pero bakit pakiramdam niya ay may tumusok na kutsilyo sa puso niya? Dahil umasa siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan niya ang sarili niyang umasa. Umasa siyang iba si Gabriel. Umasa siya na ang kabaitan sa mga mata nito, ang passion nito sa kanyang trabaho, ang pag-aalala nito sa kanya noong gabing umuulan, ay totoo. Pero isang kasinungalingan lang pala ang lahat. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang magkulong sa kanyang apartment at hintaing mawala ang sakit. Pero hindi ganoon kadali. Ang bawat sulok ng kanyang maliit na espasyo ay nagpapaalala sa kanya kay Gabriel. Ang lunchbox na pinaglagyan ng adobo ay nasa lababo pa, ang amoy ng jacket nito ay tila naiwan pa rin sa hangin. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Bumuhos ang sandamakmak na mensahe at missed calls. Lahat galing kay Gabriel. Ara, nasaan ka? Nag-aalala ako. Mag-usap tayo, please. Hindi yun ang iniisip mo. Hindi yun ang iniisip mo. Napangisi si Ara. Iyon ang linyang paborito ng lahat ng manloloko. Kinuha niya ang cellphone at nag-dial. Sinagot agad ni Gabriel sa unang ring. Ara. Sa wakas. Okay ka lang ba? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong nito, bakas ang pag-aalala. Huwag kang magkunwari na nag-aalala ka, Gabriel, malamig na sabi ni Ara. Pero tutu. Ang nakita mo kagabi. Ano? Isang aksidente. Natapilok siya, di ba? At sakto, sa mga braso mo siya bumagsak. Huwag ako, Gabriel. Ibang klase ng babae ang lokohin mo. Ang bawat salita ay puno ng lason, isang depensa para itago ang sakit na nararamdaman niya. Hindi, Ara, pakinggan mo ako. Kailangan kong gawin yon para sa pamilya ko, may problema kami sa pamilya mo, putol ni Ara, tumatawa ng mapait. O para sa iyo? Kasi mas madali ang buhay kapag ang nobya mo ay mayaman, di ba? Kasi mas madaling pakasalan ang isang babaeng aprobado ng mamahaling ina mo kaysa sa isang hamak na driver lang, di ba? Natahimik si Gabriel. Sa kabilang linya. Ang katahimikan na iyon para kay Ara ay isang pag-amin. Gets ko na, sabi ni Ara. Huwag ka nang tumawag ulit. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Pero kahit anong tapang ang ipakita niya, pagkababa ng telepono, bumagsak siya sa kama at doon umiyak. Umiyak siya dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa sakit. At umiyak siya dahil sa sarili niya, dahil hinayaan niyang maging mahina siya. Ilang minuto ang lumipas, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Akala niya ay si Gabriel na naman, gumagamit ng ibang numero. Sinabi ng huwag ka nang tumawag, di ba, sigaw niya. Iza. Si Tita Elvira to. Natigilan si Ara. Ang boses ni Doña Elvira. Pero iba ang tono nito ngayon. Malumanay. Puno ng pag-aalala. Pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang sanang sabihin na nag-aalala ako sa anak ko. Mula kagabi, hindi na siya kumakain. Nagkulong lang sa kwarto. Napakunot ang noo ni Ara. Anong laro na naman ito? Si Sofia na po ang bahala sa kanya, matabang na sagot ni Ara. Iyon na nga ang problema, Ija, sabi ni Doña Elvira, bumubuntong hininga. Nag-away sila. Dahil sa'yo. Sinabi ni Gabriel na ikaw ang gusto niya. Pero hindi pwede, Ija. Hindi pwede. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ikaw ang gusto niya.
Mabait na bata si Gabriel, pagpapatuloy ni Doña Elvira. Pero mahina siya, lalo na kapag nakainom. Ngayong gabi, uminom siya. At si Sofia nandito siya ngayon para alagaan siya. Alam mo na, ang mga babae, mapilit. Baka kung ano ang mangyari. Ayoko sanang mangyari iyon pero hindi ko sila mapigilan. Ang bawat salita ni Doña Elvira ay maingat na pinili na parang mga binhinang lason na itinatanim sa isip ni Ara. Mahina siya kapag nakainom. Nandito si Sofia. Baka kung ano ang mangyari. Pagkababa ng tawag, hindi na mapakali si Ara. Ang imahe ni Gabriel, lasing at mahina, at ni Sofia, na handang samantalahin ang pagkakataon, ay naglaro sa kanyang isipan. Hindi. Hindi siya maniniwala. Ito ay isang patibong. Pero paano kung totoo? Ang pag-aalala, mas malakas kaysa sa kanyang galit at pride, ang nagtulak sa kanya. Bago niya pa man mapigilan ang sarili, hawak na niya ang susi ng kotse at mabilis na nagmamaneho papunta sa Quiapo. Hindi niya alam kung anong gagawin niya pagdating doon. Sisigaw. Manggugulo? O gusto niya lang makita sa sarili niyang mga mata kung gaano siya katanga para maniwala sa isang tulad ni Gabriel. Nang makarating siya sa tapat ng bahay ng mga De Leon, ipinarada niya ang kotse sa isang madilim na eskinita. Mula roon, kitang-kita niya ang bintana ng kwarto ni Gabriel sa ikalawang palapag. May ilaw. Bukas. Bumaba siya ng kotse, dahan-dahang lumapit, nagtatago sa mga anino. Huminto siya sa tapat ng isang pader, kung saan maisiwang ang mga kortina ng bintana ni Gabriel. Sapat lang para makasilip. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga at sumilip. Sa loob, nakita niya ang anino ng dalawang tao. Isang lalaki, si Gabriel. At isang babae. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng bestida. Si Sofia. Nakita niya ang anino ni Sofia na lumalapit kay Gabriel. Nakita niya itong hinahawakan ang mukha nito. At pagkatapos, nakita niya ang dalawang anino na naging isa. Isang yakap. Isang halik. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Ara. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Ang hangin na kanina ay malamig ay parang nagbabaga ngayon sa kanyang mga baga. Tahimik siyang tumalikod. Bawat hakbang palayo sa bahay na iyon ay parang 1 milya ang layo. Ang mga luhang kanina ipinipigilan niya ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya umiiyak dahil sa galit. Umiiyak na siya dahil sa pagkabigo. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho palayo, hindi na lumingon. Sa kanyang isipan, malinaw na ang lahat. Isa lang siyang laro. Isang abala. Isang hamak na driver na umasang mamahalin ng isang prinsipe. Pero sa huli, ang prinsipe ay para pa rin sa prinsesa. At siya, maiiwan sa labas, basang-basa sa ulan, mag-isa. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng kanyang apartment. Isang delivery man. May dala itong isang malaking baukwet ng mga pulang rosas. Ang pinakamagandang bulaklak na nakita niya. Pero para sa kanya, ang bawat talulot ay isang insulto. May isang maliit na card na nakasabit dito. Ang sulat kamay ay pino at pambabae, perpekto ang bawat kurba. Kinuha niya ito at binasa ang mga salitang tila isinulat para lalo siyang saktan. Para kalimutan mo na si Gabriel. Sofia. Napahigpit ang hawak ni Ara sa card, ang mga gilid nito ay bumaon sa kanyang palad. Isang mensahe ng pananalo. Isang pagpapamukha. Hindi na lang siya natalo, ipinagsisigawan pa sa mukha niya ang kanyang pagkatalo. Tiningnan niya ang mga rosas. Napakaganda. Napakabango. At napakasakit tingnan. Sa isang iglap ng matinding galit at sakit, kinuha niya ang buong baukwet, dinala ito sa kusina, at walang awang itinapon sa basurahan. Hindi niya kailangan ng bulaklak. Ang kailangan niya ay kalimutan ang lahat. Kalimutan si Gabriel. Kalimutan ang lahat ng kasinungalingan. Nagpasya siya. Simula ngayon, babalik na siya sa dati. Si Araceli Reyes, ang babaeng walang inaatrasan, ang babaeng hindi kailangan ng sinuman. Ang babaeng ang tanging minamahal ay ang kalayaan na ibinibigay ng kalsada. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos ang sarili.
Oras ng bumalik sa pagmamaneho. Oras ng kumita ng pera. Oras ng kalimutan ang isang mananahi na sumira hindi lang sa isang tuksedo, kundi pati na rin sa puso niya. Block. Iyon ang salitang sumalubong kay Gabriel sa tuwing sinusubukan niyang tawagan si Ara. Ang kanyang mga mensahe hindi na dumadating. This person is unable to receive messages at this time. Para siyang nagsasalita sa isang pader na walang katapusan. 2 araw na ang lumipas mula noong huli silang magkausap, isang pag-uusap na puno ng galit mula kay Ara at pagkabigo mula sa kanya. 2 araw na parang 2 taon. Si Gabriel ay gumagalaw sa kanilang bahay at patahian na parang isang multo. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Ara. Ang karinderya sa kanto, ang waiting shed sa C5, maging ang amoy ng kapeng natapon sa kanyang kotse. Ang lahat ay bumabalik sa kanya, isang mapait na paalala ng kung anong nawala sa kanya bago pa man magsimula. Anak, kumain ka na, sabi ng kanyang ina, naglalapag ng isang plato ng pagkain sa kanyang mesa sa patahian. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa isang babaeng hindi naman karapat-dapat. Tiningnan lang ni Gabriel ang pagkain. Wala siyang gana. Ma, hindi niyo po naiintindihan. Ang alin, Gabriel? Ang katotohanang mas pinili mong ipaglaban ang isang estranghero kaysa sa pamilya mo. Sumimangot si Doña Elvira. Mabuti na lang at nandyan si Sofia. Siya ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Napatayo si Gabriel. Si Sofia. Ma, si Sofia ang nagpadala ng bulaklak kay Ara para lalo siyang saktan. Siya ang dahilan kung bakit lalong lumaki ang gulo. At ano ang masama doon, sagot ni Doña Elvira, hindi natitinag. Ipinaglalaban lang niya kung ano ang nararapat sa kanya. Isang bagay na dapat matagal mo nang ginawa para sa pamilya natin. Napailing na lang si Gabriel. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ina na ang bawat kilos ni Sofia ay hindi pagmamalasakit, kundi posesyon? Paano niya sasabihin na ang bawat ngiti nito ay parang isang kadenang lalong humihigpit sa kanyang leeg? Dahil sa pagkabigo, ibinaling na lang niya ang kanyang atensyon sa patahian. Kung hindi niya kayang ayusin ang kanyang puso, marahil ay kaya niyang ayusin ang negosyo ng kanilang pamilya. Nagpasya siyang linisin ang lumang bodega, isang lugar na matagal nang hindi napapansin. Puno ito ng mga lumang tela, mga sirang manikin at alikabok ng nakaraan. Habang inaayos niya ang mga lumang rolyo ng tela, may nahulog na isang bagay mula sa isang mataas na estante. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Mukhang luma na, ang barnis ay nagbabakbak na sa ilang bahagi. Dinala niya ito sa liwanag at binuksan. Sa loob, naroon ang mga piraso ng nakaraan ng kanyang mga magulang. Mga lumang litrato, si Doña Elvira noong dalaga pa, ang ngiti ay abot tenga, ang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang ama, isang gwapong lalaki na may bigoting maninipis at mga matang puno ng pangarap. Magkasama sila sa mga litrato, masaya at puno ng pag-ibig. Pero sa ilalim ng mga litrato, may isa pang tumpok ng mga papel. Mga liham. Kinuha ni Gabriel ang isa. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina. Ang petsa ay 20 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magbasa. Mahal kong Ricardo, panimula ng sulat. Ilang linggo ka nang hindi umuuwi. Ang sabi mo'y may aasikasuhin ka lang na negosyo sa Cebu. Pero bakit pakiramdam ko'y may iba? Si Gabriel, gabi-gabi kang hinahanap. Bumalik ka na, mahal ko. Nag-aalala na kami. Kinuha niya ang isa pa. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nanginginig na. Ricardo, nakarating sa akin ang balita. Totoo ba? Totoo bang may kasama ka ng ibang babae dyan? Isang babaeng moderno, sabi nila. Isang babaeng may sariling negosyo at pera. Iyon ba ang kulang sa akin? Ang pagiging isang simpleng mananahi at ina, hindi ba sapat para sa iyo? Patuloy na nagbasa si Gabriel. Bawat liham ay mas masakit kaysa sa nauna. Mga liham na puno ng pagmamakaawa, ng pagkalito, ng galit at sa huli ng pagtanggap sa mapait na katotohanan. Ang kanyang ama, si Ricardo, ay hindi namatay sa isang aksidente tulad ng laging sinasabi ng kanyang ina. Iniwan sila nito. Ipinagpalit sila sa isang babaeng mas mayaman, mas makapangyarihan, maski moderno. Sa ilalim ng lahat ng liham, may isang kupas na litrato. Ang kanyang ama, nakangiti at sa tabi nito ay isang babaeng hindi niya kilala.
Maganda ito na kapang-negosyong kasuotan. Sa likod ng litrato may nakasulat, Ricardo at Elena. Ang simula ng lahat. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang galit ng kanyang ina sa mga babaeng ki-independyente. Ang takot nito na baka iwanan din siya. Ang pagpipilit nito kay Sofia, isang babaeng tradisyonal sa paningin niya. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa pagiging masama ng kanyang ina, kundi dahil sa isang malalim at hindi gumagaling na sugat. Si Doña Elvira ay hindi isang kontrabida. Isa siyang biktima. Dala ang kahon, lumabas si Gabriel ng bodega. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Lumapit siya rito, ang puso niya ay mabigat. Ma, sabi niya, ang boses ay malumanay. Napatingin sa kanya si Doña Elvira. Nang makita nito ang hawak niyang kahon, bigla itong namutla. Ang mga bulaklak ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Saan mo yan nakuha? Tanong nito, nanginginig ang boses. Inilapag ni Gabriel ang kahon sa mesa at binuksan ito. Itinuro niya ang mga liham. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang totoo? Napaiwas ng tingin si Doña Elvira. Hindi mo na kailangang malaman ang mga bagay na yan. Nakaraan na yon. Nakaraan? Ma, ito ang dahilan ng lahat, sabi ni Gabriel, hindi na napigilan ang emosyon. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyo kay Ara. Dahil nakikita niyo sa kanya yung babaeng ipinagpalit sa inyo ni Papa. Dahil takot kayong mangyari sa akin ang nangyari sa inyo. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Doña Elvira. Ang matigas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng 20 taon ay biglang gumuho. Gusto lang kitang protektahan, anak, sabi nito, humihikbi. Ayokong maranasan mo ang sakit. Ayokong iwan ka rin. Si Sofia, sigurado ako sa kanya. Hindi kanya iiwan. Niyakap ni Gabriel ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang lalim ng sakit nito. Naintindihan niya ang pinanggagalingan ng lahat ng kilos nito. Ang kanyang galit ay napalitan ng habag. Hindi po ako si Papa, ma, bulong niya. At si Ara, hindi po siya si Elena. Sa gitna ng kanilang emosyonal na sandali, biglang tumunog ang telepono. Kinuha ito ni Doña Elvira, sinusubukang patatagin ang kanyang boses. Hello, Patahian de Leon. Tumahimik siya sandali, nakikinig sa kabilang linya. Biglang nagbago ang kanyang mukha, napalitan ng takot ang kalungkutan. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Ibinaba niya ang telepono, ang kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng bagong pangamba. Anak ti. Ano po yun, ma? Ang bangko. May tumawag. May isang kumpanya daw na gustong bilhin ang utang natin. Kung hindi raw natin mababayaran ng buo sa loob ng 48 oras, kukunin na nila ang lahat. Ang bahay ang patahian. Anong kumpanya, ma? Sino sila? Tanong ni Gabriel, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sumagot si Doña Elvira, ang boses ay halos pabulong, puno ng hindi makapaniwalang takot. Velasco Holdings, anak. Ang kumpanya ng pamilya ni Sofia. Sakit. Galit. Tate. Iyan ang tatlong bagay na naging gasolina ni Araceli Reyes sa nakalipas na mga araw. Bawat booking na tinatanggap niya, bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang kotse, ay isang paraan para takasan ang mga alaala ni Gabriel. Ang bawat pisong kinikita niya ay isang patunay na hindi niya kailangan ng sinuman. Kaya niyang mabuhay mag-isa. Mas mabuti siyang mag-isa. Isang umaga, habang nagkakape siya sa loob ng kotse at naghihintay ng pasahero, nakatanggap siya ng isang kakaibang booking. Isang long-distance trip. Pick-up sa isang mamahaling condominium sa Makati, drop-off sa isang exclusive na beach resort sa Batangas. Malaki ang bayad. Sobrang laki, sapat na para bayaran ang 2 buwang upa niya sa apartment. Ito na iyon. Isang biyahe para makalayo. Isang biyahe para tuluyang makalimot. Agad niyang tinanggap. Pagdating niya sa pick-up point, isang lalaking nasa edad 50, na mukhang respetado at makapangyarihan sa suot nitong mamahaling polo shirt, ang naghihintay sa lobby. Ito si Ingy Velasco. Nang makita siya, umiti ito ng bahagya. Good morning. Ikaw si Araceli, tanong nito. Ako nga po, sir, sagot ni Ara, medyo nagulat.
Hindi niya inaasahan na kilala siya nito. Ako ang nag-request sa'yo. Nirekomenda ka ng anak ko. Magaling ka raw mag-drive, sabi ni Avis Velasco habang sumasakay sa backseat. Anak niya. Napakunot ang noo ni Ara. Hindi niya matandaan na may isinakay siyang anak ng isang Velasco. Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Ang mahalaga ay ang bayad. Nagsimula ang biyahe ng tahimik. Nakatingin lang si Ara sa daan, nakapokus sa pagmamaneho. Si Avis Velasco naman ay abala sa kanyang cellphone. Nang nasa South Luzon Expressway na sila, nagsimulang tumawag ang pasahero niya. Hello? Yes, darling, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pagmamalaki. Everything is going according to plan. Hindi sinasadyang napakinggan ni Ara ang pag-uusap. Hindi naman sa tsismosa siya, pero sa loob ng isang maliit na kotse, imposibleng hindi marinig. Napirmahan na ng bangko. In a few days, atin na ang lahat, pagpapatuloy ni Avis Velasco. That foolish woman and her son wala silang kaalam-alam. Akala nila tutulungan natin sila. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Ara. Foolish woman and her son. Parang may kung anong tumatama sa kanyang isipan. Ang galing ng anak ko. Evie Sofia is brilliant, sabi ni Avis Velasco, tumatawa ng malakas. She played her part perfectly. Pinaikot niya sa mga daliri niya yung tangang mananahi na iyon. Isang ngiti lang, isang yakap at naniwala na agad ang kawawang lalaki. Akala niya, mahal talaga siya. Sofia. Tangang mananahi. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Ang mga kamay niya sa manibela ay biglang nanlamig. Patahian de Leon. Gabriel. Hindi. Hindi maaari. Nagkataon lang. Don't worry, darling. Once na makuha natin ang lupa, we will demolish that old tailor shop. Isang high-rise condominium ang itatayo natin doon. Ang Patahian de Leon magiging alaala na lang pagtatapos ni Avis Velasco. Patahian de Leon. Kumpirmado. Ang sakit na nararamdaman ni Ara sa nakalipas na mga araw ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas. Pagkabigla. At pagkatapos, isang nag-aapoy na galit. Ang lahat ng nangyari, ang mga bulaklak, ang mga yakap, ang mga kasinungalingan, hindi lang pala iyon simpleng away magkasintahan. Isa itong plano. Isang masama at kalkuladong plano. At si Gabriel at ang kanyang ina ay mga biktima lang. At siya naging kasangkapan siya para lalong saktan si Gabriel, para itulak ito palayo. Dahan-dahan, maingat na kinuha ni Ara ang kanyang cellphone mula sa stand. Gamit ang isang kamay, habang ang isa ay nasa manibela pa rin, binuksan niya ang voice recorder app. Itinaas niya ito ng bahagya, sapat lang para masagap ng malinaw ang bawat salita ni Avis Velasco, na patuloy pa rin sa pagtawa sa kabilang linya, walang kamalay-malay na ang bawat salita niya ay nagiging ebidensya laban sa kanya. Yes, of course, the wedding is part of the plan. Kapag kasal na sila, mas madali na ang lahat. Sofia will handle her pathetic husband. Ako na ang bahala sa matandang babae. Magaling ako dyan, sabi ni Avis Velasco. Okay, darling. I'll see you at the resort. I love you. Ibinaba ni Avis Velasco ang tawag, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Itinago ni Ara ang kanyang cellphone. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang tapusin ang biyahe na para bang wala siyang narinig. Ang isip niya ay tumatakbo ng 100 kilometro bawat oras. Ang yakap. Ang mga anino sa bintana. Ang tawag ni Doña Elvira. Posible kayang pati ang ina ni Gabriel ay biktima rin ng panloloko. Posible kayang ang lahat ng iyon ay isang malaking pag-arte. Isang oras pa ang lumipas. Bawat minuto ay isang pagtitiis para kay Ara. Sa wakas, narating nila ang marangyang resort. Ang hangin ay amoy alat, ang tunog ng alon ay maririnig sa di kalayuan. Itinigil niya ang kotse sa tapat ng lobby. Salamat, Ija, sabi ni Avis Velasco, nag-aabot ng bayad na mas malaki pa sa napag-usapan. Keep the change. Hindi nagsalita si Ara. Kinuha lang niya ang pera. Bumaba si Avis Velasco ng kotse. Sa lobby, isang babae ang naghihintay, nakangiti.
Nakasuot ito ng puting summer dress, ang buhok ay nililipad ng hangin. Napakaganda. Si Sofia. Lumapit ito at yumakap sa kanyang ama. Dad, you made it. Of course, darling. Para sa'yo, sabi ni M. Velasco. Bago sila pumasok sa loob, lumingon si Sofia sa direksyon ng kotse ni Ara. Hindi nito makita ng malinaw kung sino ang nasa loob dahil sa tint, pero may isang maliit na ngisi na sumilay sa mga labi nito, ang ngisi ng isang taong alam na nanalo siya. Isang ngising mapang-asar at puno ng pagmamalaki. Hindi niya alam na ang babaeng minamaliit niya sa loob ng kotse ay hawak na ngayon ang isang sandata na sisira sa lahat ng kanyang perpektong plano. Hawak ni Ara ang katotohanan. 48 oras. Iyon na lang ang natitirang panahon para kay Gabriel. 48 oras bago ang patahian de Leon, ang dugo, pawis, at luha ng 3 henerasyon ng kanyang pamilya, ay maging isang piraso na lang ng papel sa kamay ng mga Velasco. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Nakaupo siya sa gitna ng kanilang patahian, sa ilalim ng isang mahinang bumbilya. Ang mga maniki na dati puno ng buhay ay para na ngayong mga multo sa dilim. Ang amoy ng tela at sinulid na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay parang sumasakal na sa kanya ngayon. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng antigong mesang kahoy, nakalatag ang notice of foreclosure mula sa bangko. Ang mga salita ay malinaw, brutal at walang awa. Failure to pay the outstanding balance in full within 48 hours will result in the immediate turnover of the property to Velasco Holdings. Velasco Holdings. Ang pamilya ni Sofia. Ang pamilyang nag-aalok ng tulong, pero sa likod pala ay maihawak na patalim. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira. Ang dating matatag at palaban niyang ina ay mukha ng mas matanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Ang mga mata nito'y namumugto, ang mga balikat ay nakayuko. Umupo ito sa tabi niya. Anong gagawin natin, anak? Tanong nito, ang boses ay basag. Tinitigan ni Gabriel ang mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na iyon, magaspang dahil sa karayom, may mga kalyo dahil sa gunting, ang nagtaguyod sa kanya. Ang mga kamay na iyon ang nagtahi ng kanyang unang uniforme, ang nag-alaga sa kanya noong siya ay maisakit. At ngayon, ang mga kamay na iyon ay nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabriel ang buong bigat ng pagiging isang anak. Ang obligasyon niya ay hindi lang sa isang gusali o sa isang pangalan. Ang obligasyon niya ay sa babaeng ito na ibinigay ang lahat para sa kanya. May isang paraan pa, ma, sabi ni Gabriel, ang mga salita ay mabigat na lumalabas sa kanyang bibig. Alam ni Doña Elvira kung ano ang tinutukoy niya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pero, anak, ang kaligayahan mo. Kaligayahan. Ano pa nga ba ang kaligayahan? Ang kaligayahan niya ay isang babaeng hindi na niya matawagan. Isang babaeng marahil ay galit na galit sa kanya. Isang babaeng masaya na sa buhay nito nang wala siya. Samantalang ang pamilya niya, ang kanyang ina, ay nasa bingit ng pagkawala ng lahat. Ang kaligayahan ko ay ang makita kayong ligtas, ma, sabi ni Gabriel, at sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang isang piraso ng kanyang puso na namamatay. Iyon lang po ang mahalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitype niya ang numero ni Sofia. Nagring ito ng 1 beses. 2. Sa pangatlo, sumagot ito. Gabo? Napatawag ka? I was so worried about you, sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Sofia, kailangan nating mag-usap, diretsahang sabi ni Gabriel. Of course. Anything. Saan mo gustong magkita? Dito na lang sa isang coffee shop malapit sa atin. Ngayon na. Pagkalipas ng 30 minuto, nakaupo na sila sa isang tahimik na sulok ng kapihan. Dumating si Sofia na nakangiti na para bang wala siyang alam sa mundong malapit ng gumuho sa paligid ni Gabriel. Ano yon, Gabo? You look so serious, sabi nito, sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Iniwas ni Gabriel ang kanyang kamay. Tinitigan niya si Sofia ng diretso sa mga mata. Tungkol sa alok mo. Yung kasal. Ang ngiti ni Sofia ay lumawak. Yes? What about it? Huminga ng malalim si Gabriel. Ito na. Ang pagsuko. Pumapayag na ako.
Nagliwanag ang mukha ni Sofia. Isang tunay na liwanag ng tagumpay. Talaga? Oh, Gabo. You just made me the happiest woman in the world. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi gumanti ng yakap si Gabriel. Pakiramdam niya ay isang estatwa siya, malamig at walang buhay. Pero may kondisyon ako, sabi niya, dahan-dahang tinatanggal ang pagkakayakap ni Sofia. Tulungan niyo kaming ayusin ang problema sa bangko. Ngayon din bago pa mahuli ang lahat. Tumawa si Sofia ng mahina. Don't worry about that, Jiva love. Consider it done. Ako na ang bahala sa lahat. Nang gabing iyon, bumalik si Gabriel sa patahian na parang isang taong naglalakad papunta sa kanyang sariling bitayan. Nadatnan niya ang kanyang ina, nagdarasal sa maliit nilang altar. Ma, tawag niya. Ayos na po. Pumayag na ako. Tumayo si Doña Elvira at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak, sabi nito, umiiyak sa kanyang balikat. Patawarin mo ako. Niyakap ni Gabriel pabalik ang kanyang ina, pero ang kanyang mga mata ay blanko. Wala na siyang maramdaman. Manhid. Pagkatapos, umupo siya sa kanyang lumang mesang gawa sa kahoy. May isa pa siyang kailangang gawin. Isang huling pamamaalam. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kontak ni Ara. Ang pangalan nito sa kanyang phone book ay Ara Reyes, driver. Hindi niya ito pinalitan. Pinindot niya ang message button. Ano ang sasabihin niya? Paano ka magpapaalam sa isang taong hindi mo pa man nasisimulan? Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya. Paalam, Ara. Patawad. Maikli. Simple. Pero naglalaman ng lahat ng sakit at panghihinayang na nararamdaman niya. Tinitigan niya ang mensahe. Isang pindot na lang sa i-send at tapos na ang lahat. Ito na ang huling pako sa ataol ng kanilang hindi na buong kwento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang gawin ito. Nang biglang, bumukas ang pinto. Isang malakas na pagbukas ng pinto ng patahian ang bumasag sa katahimikan. Napamulat si Gabriel. Sa may pintuan, nakatayo si Ara. Humihingal. Ang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas-baba. Hawak niya ang kanyang cellphone na parang isang sandata. Ang mga mata nito, na huli niyang nakitang puno ng galit at sakit, ay nag-aalab ngayon sa determinasyon at pag-aalala. Huwag kang papayag, Gabriel, sabi nito, ang boses ay malakas at malinaw. Niloloko ka lang nila. Ang mga mata ni Gabriel ay nakatitig sa kanya, puno ng pagkalito at isang bakas ng pag-asa. Sa kanyang kamay, ang cellphone na may mensahe ng pamamaalam ay tila nagyelo sa oras. Si Doña Elvira naman, na kanina'y mukhang gumuho na, ay napatingin sa kanya ng maihalong galit at pagtataka. Anong kalokohan to? Sabi ni Doña Elvira, sinusubukang bawiin ang kanyang dating tapang. Umalis ka rito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng gulo na to. Hindi na tinag si Ara. Dala ng adrenaline at ng bagong tuklas na katotohanan, lumakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Huminto siya sa harap ng mesang kahoy sa pagitan ng mag-ina. Hindi po ako ang kalaban ninyo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya kay Gabriel. At lalong hindi si Sofia ang kakampi mo. Ara, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel, ang boses ay halos pabulong. Hindi na nagsalita pa si Ara. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Sa isang pindot, ang katahimikan ng gabi sa loob ng patahian ay binasag ng isang boses. Ang boses ni Amy Velasco. Everything is going according to plan. That foolish woman and her son wala silang kaalam-alam. Akala nila tutulungan natin sila. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid habang tumutugtog ang recording. Nakita ni Ara ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Doña Elvira. Ang galit ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang hindi makapaniwalang takot. Si Gabriel naman ay napahigpit ang hawak sa mesa, ang kanyang mga panga ay nagtiim habang pinapakinggan ang bawat salita. Eva Sofia is brilliant. She played her part perfectly. Pinaikot niya sa mga daliri niya yung tangang mananahi na iyon. Napapikit si Gabriel, ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Once na makuha natin ang lupa,
We will demolish that old tailor shop. Ang patahian de Leon magiging alaala na lang. Nang matapos ang recording, ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga sasakyan sa labas at ang malakas na pagtibok ng puso ni Ara. Dahan-dahan, ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang tingin mula sa cellphone ni Ara patungo sa sahig na kahoy. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi totoo yan, bulong niya, pero ang boses niya ay walang panlaban. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Napaluhod siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ginamit nila ako, sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa pamilya ko laban sa sarili kong anak. Tumingin siya kay Gabriel, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Patawarin niyo ako. Agad na lumapit si Gabriel sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara si Gabriel na hindi na isang anak na takot, kundi isang lalaking handang maging sandalan. Itinayo niya ang kanyang ina, ang mga braso niya ay mahigpit na nakayakap dito. Tumayo po kayo, ma, sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Hindi niyo po kasalanan to, naloko po tayong lahat. Nang medyo kumalma na si Doña Elvira, na nakaupo na ngayon sa isang silya, habang hawak pa rin ni Gabriel, hinarap nila si Ara. Paano mo to nalaman, tanong ni Gabriel. Ikinuwento ni Ara ang lahat, ang long-distance booking, ang pag-uusap ni Amy Velasco sa telepono, ang pagkikita nito at ni Sofia sa resort. Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi ni Gabriel. Umiling si Ara. Pwede nilang sabihin na pineke ang recording. Itatanggi nila ang lahat. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Pero paano, tanong ni Doña Elvira, ang pag-asa ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga mata. Tumingin si Ara kay Gabriel. Ang engagement party. Natigilan si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Ituloy niyo ang party, sabi ni Ara, ang isip ay mabilis na gumagana. Magpanggap kayo na walang nagbago. Nakakagatin niyo pa rin ang pain nila. Iyon ang magiging patibong natin. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng bisita nila, ilalabas natin ang katotohanan. Isang desperado at mapanganib na plano. Pero sa sitwasyon nila, ito na lang ang natitirang pag-asa. Nagkatinginan ang mag-ina. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango si Gabriel. Gagawin namin. Umalis muna si Doña Elvira para kumuha ng tubig, iniwan silang dalawa ni Gabriel sa gitna ng silid. Lumapit si Gabriel kay Ara. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga luhang hindi nakita. Ara, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad. Tumingin sa kanya si Ara. Patawad dahil hindi ako naniwala sa'yo, pagpapatuloy niya. Patawad dahil naging duwag ako. Dahil hindi kita naipaglaban. Ang tanga-tanga ko. Nakita ni Ara ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi basta-basta nawala, pero naintindihan niya. Kasalanan ko rin, mahinang sabi ni Ara. Naging marupok ako. Hinayaan kong kainin ng pride ko ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, umiti sila sa isa't isa. Isang maliit at malungkot na ngiti. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Ara at hinawakan ito. Ang init ng kanyang palad ay ang parehong init na naramdaman ni Ara noong gabing umuulan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Gabriel. Huwag mo muna akong pasalamatan, sagot ni Ara, pinisil ang kanyang kamay. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating manalo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling binasag ng tunog ng isang cellphone. Cellphone ni Gabriel. Tumingin silang dalawa sa screen. Ang pangalan ni Sofia. Nagkatinginan sila ni Ara, ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog. Ito na. Nagsisimula na. Sumagot si Gabriel, inilagay sa speaker mode ang telepono. Gabo, yun I love. I'm so excited, masayang bati ni Sofia. Everything is set for our engagement party tomorrow night. Are you ready to be officially mine? Nag-aalangan na tumingin si Gabriel kay Ara.
Hindi nagsalita si Ara. Tumingin lang siya sa mga mata ni Gabriel at dahan-dahang tumango. Isang tango na nagsasabing, kaya natin to, magkasama tayo dito. Huminga ng malalim si Gabriel at sumagot, sinisikap na gawing masaya ang kanyang boses. Naman, Sofia. Ready na ako. Ang ballroom ng isang grand hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mga kopita ng champagne. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang mahinang ugong ng mga usapan at tawanan. Para sa lahat, ito ay isang masayang pagdiriwang para sa engagement ni Gabriel de Leon at Sofia Velasco. Para kay Gabriel, ito ang entablado ng pinakamalaking pagtatanghal ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa tabi ni Sofia malapit sa entrada, ngumingiti at nakikipagkamay sa mga bisita. Nakasuot siya ng isang perpektong tuksedong gawa ni Sofia, isang malinaw na simbolo ng pag-aari nito sa kanya. Ang bawat ngiti ay isang pag-arte. Ang bawat tango ay isang kalkuladong galaw. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. You look so handsome tonight, give I love, bulong ni Sofia, ang mga kuko nitong pulang-pula ay humahaplos sa kanyang braso. Parang panaginip ang lahat ng ito. Isang bangungot gustong isagot ni Gabriel. Pero ngumiti lang siya. Para sa'yo, lahat gagawin ko. Habang abala siya sa pag-arte, ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap. Hinahanap niya ang kanyang mga kasabwat. Una niyang nakita ang kanyang ina, si Doña Elvira. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, nakikipag-usap sa mga amiga ni Sofia na para bang siya na ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Pero nakita ni Gabriel ang tensyon sa kanyang mga balikat at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin saglit, isang tahimik na pagpapalitan ng lakas ng loob. Pagkatapos, hinanap niya si Ara. At doon, malapit sa buffet table, nakita niya ito. Nakasuot ng uniforme ng isang waiter, puting polo, itim na vest, at isang itim na bow tie. Ang buhok niya ay nakatali sa isang masinop na bun. Walang sinuman sa silid na iyon ang mag-aakala na ang simpleng babaeng tagasilbi na iyon ang maihawak ng bombang sasabog anumang oras. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Ngumiti si Ara ng bahagya, isang ngiting nagsasabing, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Gabriel. Ayon sa plano, si Ara ang magsisimula ng gulo. Kailangan niyang ihiwalay si Angie Velasco sa karamihan. Si Doña Elvira naman ang haharap dito, susubukang paaminin sa isang bagay na magpapatibay sa kanilang ebidensya. At si Gabriel siya ang magtatapos ng lahat. Nagsimula na ang programa. Inanyayahan na sila ni Sofia sa entablado para sa palitan ng mga mensahe. Habang paakyat sila, nakita ni Gabriel si Ara na may dalang isang tray ng baso ng wine, papalapit sa grupo kung nasaan si Eve Velasco. Ito na. Nasa entablado na sila, nakatayo sa ilalim ng spotlight. Hawak ni Sofia ang mikropono. Good evening, everyone, masayang bati ni Sofia. Thank you all for coming to celebrate this special night with us. I've known Gabo for a while now, and I can truly say, I've found my soulmate. He's kind, talented, and most of all, he knows what's best for his family. Isang makahulugang tingin ang ipinukol nito kay Gabriel. Habang nagsasalita si Sofia, nakita ni Gabriel ang eksena sa ibaba. Si Ara, sa isang perpektong kiaksidente, ay natapilok sa harap ni Angie Velasco. Ang laman ng tray, mga baso ng red wine, ay tumapon lahat sa puting-puting polo ng negosyante. Diyos ko! I'm so sorry, sir, sigaw ni Ara, puno ng pagkataranta. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, galit na sigaw ni Eve Velasco, na ngayon ay basang-basa ng alak. Agad na lumapit ang ilang staff. Sir, dalhin na po namin kayo sa isang private room para makapaglinis. Sumunod si Eve Velasco, nagpupuyo sa galit, hindi alam na papunta na siya sa isang patibong. Phase 1, complete. And now, sabi ni Sofia, inaabot ang mikropono kay Gabriel. Gusto kong marinig ang mensahe ng aking mapapangasawa. Hawak na ni Gabriel ang mikropono. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan.
Nakita niya sa di kalayuan ang kanyang ina na palihim na sumusunod sa direksyon kung saan dinala si A. Velasco. Phase 2 in progress. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, gusto kong magpasalamat kay Sofia, panimula niya, tinitingnan ito. Mumiti si Sofia, iniisip na ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano talaga ang kahulugan ng salitang halaga. Napakunot ang noo ni Sofia, hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pinalaki ako sa isang simpleng pamilya ng mga mananahi, pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Itinuro sa akin ng aking ina na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang mga materyal na bagay. Hindi ang pera, hindi ang lupa. Kundi ang integridad, ang katapatan, ang tiwala. Ang mga bulungan ay nagsimula ng marinig sa mga bisita. Si Sofia ay hindi na nakangiti. Sa loob ng maraming taon, inakala kong ang halaga ng patahian de Leon ay nasa mga tela at sinulid na ginagamit namin. Pero natutunan ko, salamat sa iyo, Sofia, na ang tunay na halaga pala nito ay nasa lupang kinatitirikan nito. Namutla si Sofia. Gabriel, anong sinasabi mo, bulong nito? Hindi pinansin ni Gabriel ang kanyang pabulong na tanong. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa mga mata ni Sofia, hinahayaan ang lahat na makita ang kanyang bawat reaksyon. Kaya gusto kong itanong sa iyo ngayon, sa harap ng lahat ng mga kaibigan at pamilya natin, sabi ni Gabriel, ang bawat salita ay mabigat at malinaw. Sofia, mahal mo ba talaga ako o mahal mo lang ang lupang kinatitirikan ng aming tahanan? Isang malakas na gaspi ang narinig mula sa mga manunood. Si Sofia ay natigilan, hindi makapagsalita, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at galit. At sa perpektong tiyempo, sa sandaling iyon ng tensyon. Ang boses ni Amy Velasco ay umalinggaw sa buong ballroom, nagmumula sa mga speaker na nakakalat sa paligid. That foolish woman and her son, wala silang kaalam-alam. Akala nila tutulungan natin sila. Ang recording. Pinitik na ni Ara ang huling baraha. Phase 3 complete. Natahimik ang buong ballroom. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Ace Velasco mula sa mga speaker, isang multo ng katotohanang hindi na maitatago. Si Araceli Reyes, na nakatayo malapit sa sound system booth at nagpapanggap na nagpupunas ng mesa, ay pinanood ang lahat na maganap. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa entablado, kay Sofia, na ang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla, pagkatanggi at sa huli, purong galit. Sino nang gumawa nito? Patayin ang sound system, sigaw ni Sofia, pero huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Mula sa isang pinto sa gilid, lumabas si Amy Velasco, kasunod si Doña Elvira. Ang mukha ng negosyante ay pula sa galit at kahihiyan. Sofia! Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Pero bago pa man makasagot si Sofia, ang mga bulungan ng mga bisita ay naging malakas na usapan. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng pagkutya at pagkamuhi. Ang perpektong gabi ng mga Velasco ay naging isang sirko ng kahihiyan. Umalis na tayo dito, sabi ni Avis Velasco, hinila ang braso ng anak. Habang pababa sila ng entablado, hinarang sila ni Gabriel. Hindi pa tayo tapos, kalmadong sabi ni Gabriel. Wala kang ebidensya, pagbabanta ni Avis Velasco. Bukod sa recording na iyan, tanong ni Gabriel. Meron pa. Mula sa kanyang likuran, lumabas si Doña Elvira, hawak ang isang maliit na recorder. At ni-record ko rin ang pag-amin mo kanina lang na kayo ang nasa likod ng foreclosure notice. Sa tingin ko, sapat na iyon para sa isang kaso ng fraud. Natigilan si Amy Velasco. Doon niya naintindihan na talo na siya. Walang imik, hinila niya si Sofia palayo. Nagmamadali silang lumabas ng ballroom, habang ang mga camera phone ng mga bisita ay nakatutok sa kanila, kinukunan ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Nang makaalis na sila, unti-unti ring nagsialisan ang mga bisita, nag-iiwan ng isang ballroom na puno ng mga tirang pagkain, mga basag na pangarap at isang matamis na amoy ng tagumpay. Sa gitna ng lahat ng ito, naiwan ang tatlong tao, si Gabriel, si Doña Elvira, at si Ara, na dahan-dahang lumalapit mula sa kanyang pwesto. Walang nagsalita sa simula. Tila lahat sila ay nagpapakiramdaman, pinoproseso ang lahat ng nangyari.
Si Doña Elvira ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya kay Ara. Ang babaeng dati tumingin sa kanya nang may pagmamaliit ay nakatingin na ngayon sa kanya nang may bagong paggalang. Iza, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo. Umiling si Ara. Wala po yon, tita. Meron, git ni Doña Elvira. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. Ang mga kamay na dati inakita ni Ara bilang malambot at pangmayaman ay naramdaman niyang magaspang pala, katulad ng sa kanya. Hinuhusgahan kita nang hindi kita kilala. Sinaktan kita. Patawarin mo ako, Ija. Sa mga mata ni Doña Elvira, nakita ni Ara hindi ang isang matapobreng donya, kundi ang isang ina na nasaktan at natakot. Sa sandaling iyon, ang lahat na natitirang galit sa puso ni Ara ay naglaho, napalitan ng pag-unawa. Pinapatawad ko na po kayo, sinserong sabi ni Ara. Niyakap siya ni Doña Elvira, isang yakap na puno ng pasasalamat at pagsisisi. Nang maghiwalay sila, iniwan sila ni Doña Elvira. Maiwan ko na muna kayo, sabi nito, binibigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Naiwan silang dalawa ni Gabriel sa gitna ng walang taong ballroom. Lumakad sila papalapit sa isa't isa. Tapos na, sabi ni Gabriel. Tapos na nga, sagot ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napakagaling mo kanina, puri ni Gabriel. Yung pag-arte mong nataranta ka parang totoo. Tumawa si Ara. Sanay na ako sa mga aroganteng pasahero. Madali lang yon. Naglakad sila papunta sa labas, sa isang balkoni na tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang malamig na hangin ng gabi ay sariwa at malinis, tila hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakalipas na mga araw. Ara, sabi ni Gabriel, humarap sa kanya. Yung sinabi ko sa'yo noon na patawad hindi lang yon dahil naging duwag ako. Patawad dahil sinaktan kita. Tumingin si Ara sa mga mata niya. Nasaktan din kita. Alam ko, sabi ni Gabriel. At iyon ang pinagsisisihan ko. Hinayaan kong lamunin ako ng mga problema ko. Hinayaan kong diktahan ako ng takot. Sa proseso, nasaktan ko yung taong. Yung taong pinakamahalaga sa akin. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ko kayang iligtas ang patahian ng wala ka, pag-amin ni Gabriel. Hindi ko kayang harapin ang lahat ng ito nang wala ka. Hindi ko kaya nang wala ka. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Pero hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Hindi mo kailangang gawin mag-isa, sagot ni Ara. Inabot niya ang kamay ni Gabriel. Hindi na. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay ng mahigpit, na parang ayaw ng bitawan pa. Sa ilalim ng mga bituin at ng mga ilaw ng syudad, walang marangyang salita, walang dramatikong halik. Tanging isang tahimik na pag-unawa, isang pagtanggap na pagkatapos ng lahat ng bagyo, sila pa rin ang nakatayo, magkasama. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at pagtataksil ay hindi nasira. Sa halip, ito'y naging mas matibay. Kinabukasan, habang naglilinis sila sa patahian, isang lalaking nakamotor ang nag-abot ng isang sobre. Galing ito sa bangko. Kinakabahang binuksan ito ni Gabriel. Hindi ito foreclosure notice. Isa itong sulat. Binasa niya ito ng malakas. Dear Denef de Leon, nais po naming ipaalam sa inyo na ang inyong outstanding loan ay nabili na ng isang anonymous benefactor. Ayon sa kasunduan, binibigyan kayo ng 5 taon para bayaran ang kabuuang halaga, 0 interest. Nagkatinginan silang tatlo. Isang anonymous benefactor. Sino? Sa gitna ng kanilang pagtataka, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pinto. Mukhang kailangan nyo ng bagong mananahi para sa susunod kong kasal. Lumingon sila. Nakatayo doon si A. Velasco, hindi ang ama ni Sofia, kundi ang kliyenteng siniraan nila ng tuksedo sa unang kabanata. May dala itong isang basket ng prutas. Nabalitaan ko ang nangyari. At gusto kong humingi ng tawad, sabi nito. At bilang kabayaran sa perwisyo ko noon, ako na ang bahala sa utang nyo. Hindi makapagsalita sina Gabriel. Ang taong inakala nilang kaaway ay siya palang naging tagapagligtas. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring kabutihan. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating tahimik at halos naluluging patahian de Leon ay puno na ngayon ng buhay.
Sa labas, may isang bagong singboard na nakasabit. Ang nakasulat, De Leon Ampersand Reyes Patahian. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy ay nahaluan na ng amoy ng bagong barnis. Ang mga lumang makina ay nirepaso at kumikinang muli. At ang dating katahimikan ay napalitan na ng masayang tunog ng isang abalang patahian. Gabriel, yung sukat para sa wedding gown ni Enrique Santos, na-email ko na sayo, sabi ng isang pamilyar na boses. Napangiti si Gabriel habang inaayos niya ang tela sa balikat ng isang kliyente. Tumingin siya sa kabilang dulo ng silid. Nandoon si Ara, nakaupo sa harap ng isang bagong computer, seryosong nakatitig sa screen. Hindi na siya ang driver na puro inis ang nasa mukha. Well, minsan, kapag may makulit na supplier. Pero ngayon, isa na siyang business partner. Ang utak sa likod ng kanilang bagong online system. Hindi na siya nagda-drive araw-araw. Biyernes na lang, sabi niya, para hindi kalawangin at para makalanghap ng hangin sa labas. Pero ang mas malaking bahagi ng kanyang oras ay nasa patahian na, inaasikaso ang mga kliyente, ang inventory, at higit sa lahat, ang pag-aalaga sa puso ni Gabriel. Okay, natanggap ko na, sagot ni Gabriel. Pakisabi kay Imrex Santos, next week pwede na siyang mag-first fitting. Copy that, boss, biro ni Ara, at kumindat. Napailing na lang si Gabriel, isang ngiting hindi na nawawala sa kanyang mga labi sa nakalipas na mga buwan. Pumasok si Doña Elvira mula sa kusina, may dalang isang bandehado ng turon at malamig na sagot gulaman. O, mga anak, merienda muna, sabi niya. Ang boses na dati puno ng lamig at paghihinala ay malambing na ngayon. Ang dating mahigpit na pusod ng buhok ay medyo maluwag na, at ang kanyang mga mata, sa wakas, ay marunong nang ngumiti. Salamat ma, sabi ni Gabriel. Salamat po, tita, sabi naman ni Ara, tumatayo para tulungan ito. Nako, napapadalas po ang pagluto nyo. Baka tumaba po kami ni Gabriel. Mas mabuti na yon, sabi ni Doña Elvira, hinahaplos ang braso ni Ara. Kailangan niyong maging malusog. Lalo ka na, Ija. Isang makahulugang tingin ang ibinigay nito na nagpangiti sa dalawa. Habang kumakain sila, tinitigan ni Gabriel ang eksena sa kanyang harapan. Si Ara na masayang kumakain ng turon. Ang kanyang ina na masayang pinapanood si Ara. Ang patahian na muling nabuhay. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip na ayaw na niyang magising. Naalala niya ang araw na dumating si Eli Velasco, ang kliyente mula sa unang kabanata, para magpagawa ng bagong tuksedo. Sinabi sa akin ng driver ko ng fiance ko na ikaw daw ang pinakamagaling na mananahi sa buong Maynila, sabi nito, tumatawa. Hindi na ako magkakamali ngayon. Ang isang nasirang tuksedo ang nagsimula ng lahat. At isang buong tiwala ang nagligtas sa lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang patahian, naiwan silang dalawa ni Ara. Nililinis niya ang kanyang mesa habang si Gabriel naman ay nagwawalis ng sahig. Isang komportableng katahimikan ang namayani sa kanila, isang bagay na natutunan na nilang pahalagahan. Pagod ka na? Tanong ni Gabriel. Medyo, sagot ni Ara, iniunat ang kanyang mga braso. Pero masayang pagod. Ako rin. Nilapitan ni Gabriel si Ara. Tumayo siya sa likuran nito at dahan-dahang minasahe ang mga balikat nito. Napapikit si Ara, ninanamnam ang sandali. Alam mo, panimula ni Gabriel, ang boses ay seryoso. Noong una tayong magkita, ang tingin ko sayo, isang malaking problema. Isang perwisyo. Ako rin naman, sabi ni Ara, dumilat at tumingin sa kanya mula sa balikat. Ang tingin ko sayo, isang lalaking mahina at walang pangarap. Tumawa sila pareho. Maling-mali pala tayo, sabi ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Ara at pinaharap ito sa kanya. Ikaw ang pinakamagandang problema na dumating sa buhay ko. Tinitigan siya ni Ara, ang mga mata nito'y nagniningning. At ikaw naman ang pangarap na hindi ko alam na gusto ko palang abutin. Huminga ng malalim si Gabriel. Ito na ang sandali. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking kahon na pelus. Isa lang itong maliit na telang itim na nakatupi. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng emosyon. May gusto akong ipakita sa'yo. Dahan-dahan niyang ibinuka ang itim na tela. Sa loob nito, walang kumikinang na diamante na kayang bumili ng isang mansyon.
Ang naroon ay isang singsing na simple pero puno ng kahulugan. Gawa ito sa pinaghalong silver at isang manipis na hibla ng ginto. Ang disenyo nito ay hindi pangkaraniwan. Sa gitna, isang maliit na manibela ng kotse ang nakaukit, at sa loob nito, na parang spokes ng gulong, ay isang karayom na maisinulid na nakapulupot. Ang kanilang dalawang mundo, pinag-isa sa isang disenyo. Napatakip si Ara sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Hindi ako luluhod, sabi ni Gabriel, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil ayokong mas mataas ka sa akin. Gusto ko, habang buhay magkapantay tayo. Itinaas niya ang singsing. Hindi rin ako magtatanong ng will you marry me, pagpapatuloy niya. Dahil hindi ito isang tanong ng kagustuhan, kundi isang tanong ng kasiguraduhan. Ara, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Mag-aaway pa rin tayo, sigurado yan. May mga problema pa ring darating. Pero isa lang ang sigurado ako, gusto kong harapin ang lahat ng iyon kasama ka. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Araceli Reyes, mahal kita. At gusto kong maging asawa ka. Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod, pero bawat patak ay dala ng purong kaligayahan. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Tumango siya ng paulit-ulit, ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng tea. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Na para bang doon talaga ito itinadhana. Niyakap niya si Ara ng napakahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito na amoy shampoo. Naramdaman niya ang pagyakap ni Ara pabalik, ang higpit nito ay nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Nakatayo sila sa gitna ng patahian, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang mga pangarap. Ang ingay ng Maynila sa labas ay tila naglaho. Sa sandaling iyon, ang mundo nila ay sila lang dalawa, isang mananahi at isang driver, na tinahi ng tadhana at pinatibay ng mga pagsubok. Habang magkayakap sila, napatingin si Gabriel sa paligid. Ang mga rolyo ng tela, ang mga sinulid, ang mga manikin. Dati ang mga ito ay simbolo ng kanyang obligasyon. Ngayon, simbolo na ito ng kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan na kasama niya si Ara. At sa kanyang isipan, isang huling disenyo ang nabuo. Hindi sa tela o sinulid, naisip niya habang hinahaplos ang buhok ni Ara. Kundi sa tiwala at pag-ibig, doon nabubuo ang pinakamatibay na disenyo. Ang disenyo ng aming puso. At dito natin iiwan ang kwento ni Ara at Gabriel sa isang bagong simula na tinahi ng pag-ibig at pinatibay ng tiwala. Sa aming mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kwento ni Ara at Gabriel. Habang isinusulat namin ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang mga pagsubok, at ang kanilang tagumpay, hindi lang sila mga karakter sa aming isipan, sila ay naging representasyon ng mga totoong emosyon na nararanasan nating lahat. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging madali. Ito ay puno ng hindi pagkakaunawaan, ng mga sakripisyo, at ng mga pagkakamali. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at ang mas mahirap, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito rin ay isang kwento tungkol sa tiwala, ang pundasyon na kahit ilang beses masira, ay kayang buing muli ng dalawang pusong handang magsimula. Sana po, sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, ay may naiwan kaming isang munting aral o inspirasyon sa inyong mga puso. Ngayon, nais naming marinig ang inyong boses. Ano ang inyong paboritong bahagi ng kwento? Aling eksena ang pinakanagpaiyak, nagpakilig, o nagpagalit sa inyo? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa bumubuo ng audio drama na ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong aming ihahandog.